My intention is hindi naman para siraan o banatan si Joey. Hindi yun, hindi yun. Hindi yun ang intention ko. Gusto ko lang i-correct yung maling perception. Maling perception about dito sa issue na ito. Kasi maling-mali po kasi yung perception na parang, tingnan ninyo ha, paparinig ko sa inyo kung paano minali yung perception. Yung nasa kanan, wag ko natin anuhin yun kasi hindi naman po, alam ko nag-ano sila dyan iba yung pananaw nung nasa kanan sa kay Joey, okay? Ito yung sinabi ngayon ni Joey na, again hindi ko pinipersonal si Joey dito. Yung sasabi na naman dyan na parang mga bata, huwag kayong mag-away! Huwag kayong nag-aaway para kay DDS. Hindi po. Relax. Walang nakikipag-away. Minsan masyado tayong mahina ang loob natin eh. Tandaan natin, si Banat Bay, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Kahit sino pa yan. Again, paulit-ulit ko na, sanay na kayo dito sa channel ko. Dito sa channel ko, yung mga matagal ng subscriber dito mga kababayan, hindi po tayo na may personal. Tayo po, binabanata natin yung mga maling pananaw sa tingin ko. Okay? Ngayon, hindi ibig sabihin nun, pinipersonal ko na yung tao o galit na ako dun sa tao. Sa matter of fact, wala akong problema. Kung anong gusto niya sabihin, wala akong problema. Kung maka-aimi siya, wala akong problema. Pero pag may nakita kong maling pananaw, tatablahin ko yun. Ibig sabihin, iko-correct ko yun sa tingin kong tama. Okay? So, hindi ho ito personal kay Joey. Play natin. Long meeting of Senator Amy and Attorney Kaufman collaborating on long meeting with Kaufman and Amy. Ano daw sabi? Collaborating. how to bring PRRD back home. How to bring PRRD back home. So parang may partisipasyon talaga si Amy. Collaborating Ibig sabihin, iba yung nakikibalita ka lang. Iba yun Iba yung usapan na, anong balita? Ano ng plano ninyo, sir? Pwedeng nagtatanong ka lang. Iba yung collaborating. Sabi nga, collaborate and listen. Iba yung. Di ba? Paano nyo kaya i-spin yan? Paano nyo kaya i-spin yan? Wala nag-i-spin. Wala nag-i-spin. Sino sinasabi mo nag-i-spin? Kami na meron talagang naganap na usapan between Amy and the attorney? Hey, naku. Walang ganun. Amy cannot participate in any way. Hindi pa pwedeng i-collaborate niya. Wala siyang as a matter of fact, yan nga ang sinagot ni VP Sara Duterte. Anong papel ni Amy dyan? Paano nyo kaya i-spin yan? Paano nyo kaya i-spin yan? We do not have to spin. Hindi na kami mag-spin yan. Si VP Sara Duterte na ang sasagot. Ayan. Ako nga, lagi kong pinopromote at lagi kong sinasabi sa mga followers ko, you really need to be reasonable. You really need to be rational when you are processing information in front of you. You really need to be rational. Ano ibig sabihin ng rational? Hindi, kasi mukhang iba atang ibig niya sabihin ng rational dito Para bagang ang sinasabi niya, maging makatwiran o maging, anuhin natin, sa madaling salita, compromise. That's what you want, compromise. Compromise tayo, maging rational tayo sa ginagawa ni Amy. No. I cannot. Sorry I cannot. I can see between the real thing and kung ano lang yung nanggagamit. And I will not allow that. I will not rationalize on that. Pag ginagamit, alam ko, nakikita ko. Ginagamit ang taong bayan na naman. Just to redeem the name of Marcos. Just to parang ihiwalay ang mga Marcos sa kapalpakan na nangyayari sa gobyerno. Ihiwalay ang Marcos pagdating po dito sa issue ng dahig. Yun po ang motibo. Halatang halata. And I can see that. Ngayon, you want us to rationalize on this? Tapos na ang eleksyon. Ginamit nyo ang propaganda yan Di ba? Ginamit nyo ang propaganda yan para manalo si Amy. Okay, you won. May mga napaniwala kayo. Walang problema. But, kaming mga hindi nagpabudol, at marami yung mga talagang tunay na matagal ng DDS,
hindi ho nagpabudol. Ngayon, kung gusto niya talagang tumulong, concentrate on the hearing, gumawa siya ng paraan kung paano masuspend, kung paano madire-diretso talaga na makulong yung mga pasimuno, yung mga sekretary, si Torre particular, si Marbil, kaya lang wala na sa posisyon si Marbil. So sana, yun ang gawin niyang focus. Huwag na siyang makisawsaw dyan. Makikisawsaw pa siya dyan, wala naman siya magagawa eh. Sawsaw siya ng sawsaw. Pasagutin nga natin si BP Sara. So ayan yung sitwasyon. Yun yung sinasabi ko ever since na may political value si Amy. A few moments later. A few moments later. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala po. Ay, nako, wala po. Wala po siyang role. Walang collaboration. Anak ng weting. Oh. Yun ang ating pinasisinungalingan dito. Hindi natin pinepersonal. Again ha, hindi ko po pinepersonal si Joey. Kung love nyo siya, walang problema. Maniwala po kayo sa kanya. Wala akong problema doon. Go lang. Sige lang, support lang kayo. Pero mali lang yung, sa akin, sa tingin ko, mali lang po yung sasabihin mong may naitutulong siya dyan, may collaboration nagaganap, i-spin namin ng istorya. Wala kaming ini-spin. Si BP Sara na nga sumagot eh. Ano pa i-spin namin dyan? Wala. Si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman kung ano man yung napag-usapan nila. Wala ako doon, so mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya. Anong role niya? Manga role. Hindi. Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Ito nga, Walang spin. Walang spin na sinasabi mo, ma'am. Walang spin. Ayan na po, malinaw na malinaw. Wala po siyang role. Wala, malinaw. Wala siyang role, mapa-defense, wala. Hindi siya tulong o whatsoever. Wala siyang role. Nandun lang siya para kausapin, kamustahin, para sigurado ako dahil nga birthday ni BP Sara Duterte, sinamahan. At 'di ba meron pa diyang na parang gusto atang ewan ko if that is true gusto niyang madalaw tama pala, nasa interview pala yan. Sa buong interview. Gusto niya makausap si Pangulong Duterte, bawal nga po. So wala talaga siyang role. Nada. Wala nang spin diyan. Kung ano man yung spin na sinasabi mo, Madam Joey, wala pong spin. Nada. Kasi wala naman dapat i-spin eh. Dahil wala naman siyang dyan eh. Wala naman siyang tulong dyan. Wala siyang ambag. Wala. Wag na natin ipagpilitan. Kasi pinagpipilitan pa natin na merong collaboration na gaganap between Senator Amy and the lawyer. Wala nga eh. Kasi yun eh, collaboration. Collaboration daw. Na meron parang, alam mo yun, wala talaga eh. Ano gagawin natin? Wala. Walang spin dyan. Wala na ibang paliwanag dyan. Kung hindi, ano ba papel ni Amy? Wala. Ba't siya nandyan? Wala. Para lang dumalaw. Eto, papakita ko sa inyo ha. Yes. Andali Ano yung isang tanong? Ayan. yung ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na Siguro ang mga personal na ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Ayan. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? ay wala po. Wala pong Wala. role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para
kausapin na si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na Mas magaling pa pala si yung mga nagsasabing merong collaboration, no? Wala na nga eh. makausap ninyo. Si BP nga hindi nga alam kung ano yung pinag-usapan nila eh. Unless nakakausap nila. Hindi, ito isipin nyo ha. Nung tinanong si BP kung ano daw ba, sabi niya, siya na lang tanungin nyo kasi sila nag-usap. Pero wala siyang ano dito. Wala siyang papel dito. Pumunta lang siya talaga para kay Duterte. Sa akin, birthday ko, tsaka si Duterte, di ba? So wala siyang papel dito. So, mismong si BP Sara Duterte, hindi niya alam yung pinag-usapan ni Kaufman at saka ni Amy. Unless may ibang nakakausap ni Joey si Amy, baka alam niya na kaya may collaboration. Hindi ko alam ha. Pero ako, I will take this as is. Hindi ko na kailangan to i-interpret. Simple eh. Wala siyang kinalaman. Tapos. Si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya. Wala siyang role po. Wala siyang role. Ano siya? Mango roll nga. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Uulitin ko sa may mga hihirit na naman dyan. Magpasalamat na lang tayo kasi may hearing. Salamat po. Gusto nyo kantaan ko uli kayo? Paulit-ulit na yung salamat ha. Nung palang hearing yan, nagpasalamat na ako ha. Ngayon, pasalamat pa rin. Salamat po. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede ito. Wala na, iba na yan. Tungkol na kay ano yan. Di ba? Ito, sagutin lang natin yung mga ibang pahayag ni Joey. Ito, sasagutin natin objectively ha. Hindi natin babanatan si Joey. Babae yan eh. Gagamit ng ano yan, delicates. Hindi ko sinabing gagamitin niya. Pag gumamit ng ano yan, mahirap pa naman pagka kinontra ang babae. Kasi nga, sabi nga, ang babae ay laging tama. Pag ang lalaki, tama, mali pa rin ang lalaki. Tama pa rin ang babae. Kaya mahirap talaga pag ginamitan na ng ano. Baka gamitan ng iba. Hindi ko sinasabing si Joey ha. Baka gamitan ng iba na mga ano yan, gender issue. Kaya sasagutin natin ng very objective. Ika nga. Very objective. Ayan. This is the problem of people with limited understanding of legal process. English yan, kaya matalino yan. Pag English, matalino eh. Inday is answering as a lawyer. Ang galing ng interpretasyon. Hindi ba Inday is answering as a daughter? Kasi katabi niya yung nanay eh. So, hindi as a lawyer. Sabagay, English, matalino pag English. Role of Senator Amy in the case? Malamang wala. She is just a reference. She is not part of the defense team. She just submitted her findings in the Senate, which Attorney Kaufman had used already in some of his findings. Bayani talaga, Bayani ang dating. Kagaya lang yan ng role ni Conti sa ICC. Wala siyang role sa prosecution ng case itself. Pero alam mong siya ang tumutulong sa mga victims. Kuno, juice me. So, ibig mo bang sabihin, kailangan pa ng hearing, yung resulta ng hearing, para doon sa defense ni Pangulong Duterte? I don't think so. Sinagot na ni Panelo yan. Actually, sinagot na ni Panelo. Even without the findings of Senator Amy doon sa hearing, every one of us knows that the ICC has no jurisdiction at all in our country. Therefore, the warrant is not valid. Simple lang. Wag na natin paikot-ikutin. Kasi yun, doon sa hearing, pinatutunayan lang doon. Thank you sa hearing ha, ulitin ko ulit. Pinatutunayan lang doon sa hearing kung sino-sino yung mga involved. The ICC has nothing to do
with the involvement ng mga official. Wala silang pakialam kung sinong umaresto, sinong gumawa. Hindi yan ang argumento. Ang argumento sa ICC is it a legal process? Dumaan ba sa due process? That's the question. And we all know, walang kailangang patunayan ang defense o itong si Attorney Kaufman at sasabihin niyang kailangan ko itong hearing ni Amy para masabi sa inyong wala talagang nangyaring due process. The mere fact that there is no court in the Philippines na nagsabing, yes, dumaan sa amin at ito si Pangulong Duterte para harapin kayo. Because the article says na kailangan dumaan sa local court. Where is that fucking paper na local court na nagsasabing dumaan sa amin at ibinigay namin sa inyo? Wala. Hindi ibig sabihin, hindi na kailangan ng hearing pa ni Senator Amy to prove that. The mere fact na there is no court na nag-endorse at sinabing, eto, dumaan sa amin. At ayan, binigay namin sa inyo si Pangulong Duterte. Hindi na kailangan. Doon pa lang po, olat na ang kalaban. Again, uulitin ko, mga putang ina, nakailang ulit na ako ha. Salamat kay Amy dahil sa hearing. Nalaman natin kung sino mga involved. Pero walang concern doon ng ICC. Hindi na kailangan ng ICC yun, malaman pa. Ano paparusahan ng ICC? Ito si Torre, Bastos. Ito si Remulla, hindi dumaan sa korte. Sinabi lang nila na DOJ. Ay, korte. Paparusahan namin yan. Sa tingin nyo ang ICC, concern pa yon? Hindi. The only thing that the ICC need is mapatunayan ni Attorney Kaufman is yung jurisdiction. Kung meron bang jurisdiction. That's the first kasi. Alam mo, sorry ha, kasi marami po akong kaso kaya nag-aral na po ako pagdating sa mga kaso. Ang unang kine-question ng abogado ay yung jurisdiction ng court. That's the very first thing. Jurisdiction ng court. Yan po ang unang tinitignan. More than the argument itself, ay yung jurisdiction. Kasi, from there, pwede na kagad ma-dismiss yan nung korte na yon at ilipat nila sa ibang korte. Doon pa lang. Wala pa doon sa details. Kaya nga, bullshit ang collaboration. Again hindi ko po binabanatan si Joey ha. Again, sa mga magsasabi na naman paulit-ulit dyan. Wag na kayong mag-away. Hindi ko tayo bata. Matanda na po ako. Mukha lang akong bata. Pero matanda na po ako. Filter lang po yan. Hindi na po ako bata para makipag-away. Wala akong panahon makipag-away. Ang dami kong kinabibisihang buhay. Wala ako dyan. Ang inaano ko lang dito, yung maling pananaw natin. Okay? Yung maling intindi natin. Gusto ko lang linawin sa inyo. Ngayon, it's up to you kung maniniwala kayo o hindi. Kung hindi kayo maniniwala, it's your freedom. Kalayaan ninyong wag maniwala. Pero yung pipigilan nyo akong tablahin ang ilang kasinungalingan, ay out po kayo dyan. Wala po kayong karapatan na sabihan ako na wag kang magsalita. Wag mong tablahin si Amy. May nakita kong mali eh. Anong gusto, manahimik ako? Nakita ko talagang mali eh. Anong gagawin ko? Bakit ba? Di binabanatan kasi sinagot ko, sabi ko, hindi kita binabanatan. Issue lang. Huwag tayo magtanga-tangahan. I am put in a derogatory light here. Relax mo, mukha mo. Init ng ulo ni Joey. Huwag kayong Baka mamaya niya yan eh. Alam mo naman ako sanay na kasi ko sa babae. Sanay na ako sa babae. Alam ko pag mainit ang ulo, alam mo naman. Kayo rin. Pag mainit ang ulo, alam nyo na yung mga asawa ninyo. Alam mo, payo ko lang sa mga husband and boyfriend. Pag mainit ang ulo ng asawa nyo o jowa ninyo, lumayo na kayo. Ganun lang kasimple.
Huwag nyo nang sabayan para hindi kayo mag-away. Yun ang away pag nakipagsagutan ka pa. Pag nakipagtaasan ka pa ng boses. Dapat, pagka alam nyo ng ano niya, kabuanan niya. Hindi ko sinasabing kabuanan ni Joey. I mean, lang pag ganun yung, ito pang general statement lang. Kasi ako, kabisado ko mga babae, mga toyo ng mga babae. Tandaan ninyo, marami tayong artist. Alam ko yan, paano pag nagkasabay-sabay ang toyo niyan, dahil nga naman, monthly period nila. Minsan, you just have to, alam mo yun, keep quiet. Hayaan mo sila. Again, balik tayo sa topic. Hindi ko si Joey yung sinasabi ko. Sabi dito, di binabanatan. Huwag tayong tanga-tangahan. I'm put in a derogatory light here. Yan ang argument niya. Pinut ko daw siya sa derogatory light here. Relax mo mukha mo. Hindi po. Hindi. Ako, yung issue lang, Madam Joey, this is not about us. Huwag natin isama yung sarili natin dito. Ha? Minsan kasi, yan ang tendency ng mga vlogger. Lahat po tayo nagkakamali dyan. Ang mga tendency na ng vlogger, masyado silang nagiging emotional. Nagiging, porket merong tumutol sa kanila, iniisip kagad nila na ito ay pambabastos sa kanila. Hindi ganun yun. Ako sasabihin ko na sa inyo, ako natutunan ko na yan. Whenever akong kinokontra ng sino man, mga vlogger o kaya ng mga trolls, hindi ko pinapersonal. As a matter of fact, di ko na nga binabasa. Hindi ko pinapersonal. Kaya ako lamang binasa to kasi kakilala natin ito. Siyempre, sasagutin natin kung may mali siyang paratang. Ako, ihiwalay natin ang sarili natin dito. This is not about you and not about Banat Bay. It's not. And then, wag ko natin ipasok sarili natin. The world does not revolve around us. Okay? Let's talk about the issue. The issue is, walang papel si Amy doon at nagpapapel-papelan lang siya doon at nagmamangga-manggahan lang siya doon. That's the issue. Ngayon, sinabi mo na there was a collaboration, maybe there was a collaboration, o maybe there was... Yun yung pinapasinungalingan ko. Wala. Ngayon, bakit kita isinama doon sa video? Una-una, hindi akong gumawa ng video. Natanggap ko lamang po yun. Pangalawa, kasi doon sinasagot ni Vice President Sara Duterte yung mga quote-unquote the idea na Amy Marcos was there to do something about the case. Di ba? To collaborate with Attorney Kaufman. No. Walang papel si Amy doon. Yun yung sinasabi ni VP Sara Duterte. And that was true. Walang kailangan ispin doon. Walang papel si Senator Amy doon. Period. Yun lang. Hindi yun para bastusin ka. Pinasisinungalingan. Ang hirap kasi sa atin, ang lakas natin bumara ng iba. Ang lakas natin bumanat doon sa mga maling opinyon ng iba sa tingin natin. Pero pag tayo na ang pinasinungalingan, abay, kumukulo ang dugo natin. Huwag ganun. Dapat handa ka rin. Dapat handa ka rin na tanggapin kung merong hindi nag-agree sa'yo na kahit kasamahan mo pa. Ulitin ka. Ako kasi wala akong pakialam eh. Kahit kasamahan ko sabihin sa akin na hindi sila agree, okay lang. It's okay. It's your opinion. I respect that. Diba? Yan nga yung pinaglalaban natin eh. They should respect our opinion. Yan ang pinaglalaban natin. Diba? Kala ko ba yan? Kaya nga nagagalit tayo sa mga congressman eh. Dahil nga pinakikialaman yung freedom of speech natin. Pero ito tayo, nagagalit tayo pag binabanatan yung ating opinion. Bakit ganun? Baligtad. Hindi, ano na nangyari? Huwag tayong ma-offend kung pasinungalingan mo yung sinasabi ko. Yun lang naman yun eh. Pasinungalingan mo yung aking argumento. Hindi yung relax mo mukha mo. Lumalabas tuloy yung ano natin eh, yung pagiging, ako okay lang ako, wala akong problema kasi hindi naman ako na-apekto dyan sa mga ganyan. Okay lang sa akin, hindi naman na...
Hindi naman yan. Hindi, sa akin ha, ako wala akong problema dyan. Kaya nga ako natatawala, puro tawa lang ang reply ko dyan eh. Ngayon, kinokomentohan natin to just to have a healthy conversation. Ito pa sinabi. Sabi ko kasi easy. Kasi mainit na ulo niya. Walang easy-easy. Posting a content as if BP is debunking me is not easy unless di mo maintindihan sarili mong post. Ewan ko. Ewan ko sa'yo. Sa totoo lang. Hindi ako nagde-debunk sa'yo. O hindi... Dinedebunk yung idea na meron talagang ginawa si Aimee doon. Na merong papel si Aimee doon. And nagkataon lang, nanggaling sa'yo yun. That there was a collaboration, that there was a benefit ni Aimee doon. Todo push ka kay Aimee. Hindi ko alam bakit eh. Ewan ko sa inyo. Ako, sinasabi ko lang naman, walang papel si Aimee doon. Ito na si VP Sara Duterte. Again, hindi tungkol sa'yo yan. Tungkol yan kay Aimee. Bakit mo ginagawang tungkol sa'yo? Masyado ka nasaktan. Hindi, yun lang sa akin. Hindi ko magets. Bakit ka masyadong nasaktan? Hindi naman tungkol sa'yo yan. It's tungkol doon sa sinabi mo. Na sinabi mo, may collaboration, i-spin namin. Wala nang i-spin. Ayan na nga mismo si BP na nagsabi, wala siyang papel. Ano role niya? Wala. Ayun na yun. Hindi na kailangan ipaliwanag pa yun. Walang spin doon. Ngayon, ayun lamang po ay isang pagsasalita para lamang po ma-debunk yung ganong klaseng pananaw. Yung ideya na grabe, ang laki ng utang na loob ng bansang Pilipinas kay Aimee. Na parang ibabalik niya. Sino nagsabi nun? Siya. Si Aimee. Sabi ni Aimee, di ba? We will bring back together. Kasama pa si E. Kaufman doon. Oh. We will bring back. Yun ang dinidebunk natin. Nasandali, wala kang papel dyan. Wala. Si BP na nagsabi, wala kang papel dyan. Tapos sasabihin mo, we will bring back together. Kasama mo si Kaufman. We will bring back together Duterte. Yun yung pinasisinungalingan natin. Nagkataon lang, may iba kang, same yung sinasabi mo, doon sa sinasabi ni Aimee. Kaya tuloy, na-debunk ka. Yun lang yun eh. O ngayon, kung mali yun, o di pa sinungalingan mo. Ganun lang kasimple. Explain mo sa tao, bakit ganun? Na wala naman pala siyang papel. Pero, kung ano-ano sinasabi niya. Di ba, naintindihan natin? Huwag tayong masyadong, kasi yung iba dyan, meron pa ako nabasa dito eh. It's sad na makita nag-aaway-away. Walang nag-aaway-away dito. Paulit-ulit nating sinasabi yan. Hindi ko maintindihan bakit ba paulit-ulit ninyo sinasabing may nag-aaway. Walang nag-aaway. Sinasagot lang yung mga opinyon. Kalayaan natin eh. Huwag tayong masyadong emosyonal. Na tila para bagang, so everything that we say is correct. Lahat ba kaming mga vloggers, lahat ba tayo nagsasalita ay tama? Maging ako, tama. So dahil ako si Banat Bay, pag kinorek mo ako, inaaway mo na ako? Hindi, ako walang problema sa akin yun eh. Ulitin ko kung ako i-correct mo sa tingin mo dahil mali yung pananaw ko, okay lang. Okay lang. Kalayaan mo yun eh. At ako i-encourage pa kita. Kasi yan ang malayang pakikipagtalaktakan, malayang idea. Kasi kung gusto niyo yung, wag kayo na mag-away. So, totoo yung sinasabi nila na panatiko lang tayo? Totoo yung sinasabi nila na tayo ay mga kulto lang? Na sunod-sunuran lang? Hindi. Hindi ako papayag doon. Tayo ay malaya. Malaya tayong pasinungalingan ng anumang mga mali sa tingin natin. At hindi tayo, hindi, kasi sinabi ni ganito yan, DDS yan, tama yan. Sinabi kasi ni ganito yan, tama yan kasi supporter yan. Hindi dapat ganun. Lahat tayo nagkakamali. Pag may nakita kayong maling argumento, sa tingin ninyo, ay mali ito.
Huwag niyong paniwalaan agad-agad. Pwede niyo sabihin, hindi ibig sabihin, away na kaagad. Ang babaw po nun.